So, lakad tayo. Dito tayo sa ano. Ito yung ano ko. Ito yung isang pulet ko. Actually, doon sa Facebook page ko. Doon sila, nandun yung mga native chicken ko. Oh, dito sa YouTube ko kasi, mas yung ano yung puti at saka RIR na dinidiscuss ko. So, ito yung native chicken ko na may corona. Ito, malapit ng malapit ng maging ready to lay, no? Kasi mag-4 months na siya. 112 days na niya ngayon. 112 days na niya. So pag makita ninyo, ganda ng tsura niya, ganda ng tindig, di ba? So yan yung iniwan ko dun sa batch ng anim na magkakasama yan. Yan yung iniwan ko na gagawin kong layer ulit. Gagawin kong inahin. Yan. Tapos ito yung mga product na lang, yung inahin na brown doon. Pero ito, crossbreed ng, yun yung native chicken na yon, at saka yung may lahing Polish na, hindi purong may lahing Polish yun may lahi lang. Pero kung makikita ninyo, ang ganda ng di ba? Ang ganda ng tindig nila, maganda yung katawan, tsaka maganda yung katawan nila. Tsaka pansin ninyo, mula nung hindi nyo pala alam, ako lang nakakaalam. Yung alam nyo mula nung kiti ang mga ito, hindi sila nagkasakit. Kaya yan, iiwan ko na rin lang, natandang ko yan kasi okay naman ang katawan niya. Tsaka So itong mga ito, gagawin kong inahin ng mga yan. Magti 3 months na itong mga ito. Mga nandun na ito 72 days na sila ngayon. 72 days. So konting panahon na lang, mahihintay ko na yan. Gagawin kong malapit nang maging ready to lay ang mga yan. At saka ito naman, pinili ng pamangkin ko naman yan. Nakakatuwa kasi alam nyo, nakakatuwa pag nakaka-influence ka ng relatives mo na mag-alaga rin ng mga manok, no? Kasi dati yung kapatid ko wala siyang interest. Tapos biglang nagka-interest. Alam niyo ba, siya pa yung parang mas mabilis magparami ng manok kaysa sa akin ngayon. Kasi meron siyang incubator, ako wala. Ayoko ng incubator kasi pag nag-brown out kagaya niya, nag-brown out 6 hours na nag-brown out, no. Hindi napisa yung niya, out of 19 eggs. 6 lang yung napisa kasi yung 6 na oras na brown out. So yun ang hindi maganda pag wala kang generator, di ba? Yun. So ako mas pinipili kong magparami ako through yung mga inahin na yung native chicken. At least yun, wala kang babayarang kuryente, wala kang aalalahanin na pag nag-brown out hindi mapipisa itlog mo. Sayang naman, di ba? Lalo na purong RIR. So yung sa kanya naman, halong RIR at saka native chicken yung nandun sa incubator. So yun ang problema pag may incubator ka talaga. Pero pag okay ang kung electric mabilis kang magparami kasi nga mabilis, di ba? Mangingitlog na agad yung manok mo ulit. Ganon. So papakita ko sa inyo yung kasi kakaunti ito dahil actually ganito yon. Actually hindi ako nagpaparami talaga ng todo-todong parami. Na kung tutuusin, kaya ko namang magparami, no? Kaya lang, limited kasi itong area namin na pwede kong paglagyan ng mga manok na safe. Kasi doon sa likod-likod na namin, makikita nyo mamaya, parang gubat. Papakita ko sa inyo. Ito yung rason kung bakit hindi ako makapagparami ng manok, no? Kasi iyan, maluwag pa. Di ba? Maluwag pa. Parang parang gubat. Yun, ito. At actually meron pang space diyan sa likod ng yung kulungan ng mga RIR, pero hindi ko pa napapagawa yan, no. Dami pang diyan, mga tambak na kahoy. So dito, dami kasing puno, di ba? May kung ano-ano, suha, mangga. Meron pang mga baging dito. Ganon. At sayang naman kasi kung basta ka magpuputol, di ba? Sayang kung wala nang kakapitan yung lupa, puputulin mo lahat, wala nang makakapitan yung lupa. Pag umulan, anod lahat yun dun sa baba. Medyo mataas itong lugar namin, so sayang kung mapuputol. So maluwag pa itong space dito. Ito hindi ko naman lahat pag-aari. Hindi ko lahat pag-aari na to kasi siyempre kami magkakapatid ay hati-hati pa kami dito.
At kung makikita nyo ngayon dito, no, tanghaling tapat, nandito ako. Bari-bari. Kasi bihira namin mabisita itong, itong lote namin dito sa likod. Tingnan nyo, daming nyug na, di ba? Daming nyug. So, walang katurya-turya ang video ko ngayon, no? Walang halo-halo. Ito pala, ito yung una kong video na, parang hinalukay na kalamay, no? Parang halo-halo kung ano-anong topic na. Pero sana magsilbi pa ring inspirasyon ito para sa mga merong maluluwag na lote, tapos merong hilig na mag-alaga ng mga hayop, ganyan, na pwede naman na pagkaanuhan mo, paglibangan mo at pagkakitaan. Ganon. So, sa akin lang kasi, hindi pwedeng mag-extend, sayang yung mga puno. So, yung likod ng bahay na pwede lang na paglagyan ay yung limited area lang. Ito, limited area. Diyan lang ako mag-aalaga. Kaya ako laging out ng mga manok. Dahil pagka may dumating na mga kiti na ay pag may napisang kiti, mapapalaki dun sa brooder, ililipat ko dito sa mga brooder at the same time grower. So, growing pen. Kaya yon. Tapos alam nyo, syempre, dahil halo-halo na lang din ang video, no? Ito, alam nyo ba, yung ipot ng manok na gagamit ko dito sa luya. Yun, nagtry akong magtanim ng luya. So yung ipot na utilize ko. At natutuwa ako kasi dami ng sibol yun, no? Diba? Tapos ito, bumili ako ng luya kahapon. Merong tubo. So, inihiwalay ko na naman yan. Yung bagong yung bagong lagay ko na yan. Tumutubo na yung dahon niya, oh. Saan ba? Ayan, oh. Tumutubo yung dahon. Ayan pa yan. Hindi makuha. Yun, basta yung tumutubo na yung dahon niyan. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood dito sa videong halo-halo. Bahala na kayo kung anong gusto nyong topic dyan. Kaya kung ikaw ay may poultry farm, 'di ba, sayang naman kung itatapon mo. 'Yun. Kaya itong ipot na to, kahapon nagsako ako, alam nyo. Basta hinihintay ko lang na meron kaming mabakanting sako ng bigas. 'Yun ang pinaglalagyan ko. Kaya marami pa ring nakatambak diyan dahil hindi ko biglang isako. Pero may diyan, may 12 bags na. So nag-iipon ako para dun sa kapitbahay namin na farmer, may bukid siya, rice field. Meron siyang kasi gagamitan na daw niya ng or gagawin niyang organic farming yung yung bukid niya. Siyempre, acidic na raw kasi yung lupa niya dahil sa mga chemicals. So hanggang dito na lang muna. At sana na-inspire kayo, makapag-isip kayo kung anong gagawin ninyo dun sa sa lupa nyo, sa ipot nyo, sa mga manok nyo, ganyan. Wala akong formal na ngayon, lecture, ganon. So, ito lang muna. Sana yung mga bago, no, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, thank you sa inyong lahat na share, na likers, yung mga nagko-comment, nagtatanong. Salamat at yung mga bagong followers doon sa Facebook page ko. Thank you. Sana mas marami pang magpa-follow doon. Doon lahat halos mga native chicken at saka RIR. And dito sa YouTube channel ko, sana dumami pa kayong mga subscribers ko. Bye!